Si Vicky ay labis na nababahala nang siya ay dumating sa opisina ni Donato Reyes. Tinawag siya nito upang makipag-usap tungkol sa mga benepisyo ng kapansanan ng kanyang asawa. Habang siya ay naghihintay sa magarang opisina ng may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang naaksidenteng asawa, ramdam ni Vicky ang matinding nerbiyos. Ang kanyang pagkabahala ay nag-ugat mula sa isang insidente na naganap 2 taon na ang nakararaan. Tanda pa ni Vicky ang mga pangyayari, ang Christmas party ng kumpanya ng kanyang asawa, kung saan lahat ng pamilya ng mga empleyado ay naimbitahan. Ang kasiyahan ay puno ng saya, nag-uumapaw ang mga pagkain sa mesa, at ang mga empleyado ay masiglang nakikipag-usap sa kanilang mga pamilya. Nang siya ay umupo sa mesa kasama ang kanyang asawa, ipinakilala siya nito kay Donato Reyes. "Kamusta ka, Iya?" tanong ni Donato Reyes, na may ngiti sa kanyang mukha. "Mabuti naman po, sir," sagot ni Vicky na may kaunting kaba. Hindi nasabi ni Sentay, napakaganda pala ng misis niya, ang patuloy na papuri ni Donato. "Hindi naman po, sir." "Salamat po," tugon ni Vicky, na nahihiya sa papuri ng matandang lalaki. "Sige, Iya, maupo ka," iniaya ni Donato. Naupo si Vicky, at si Donato ay umupo sa tabi niya, kaharap ng kanyang asawa. Nag-usap ang dalawang lalaki tungkol sa trabaho, habang si Vicky naman ay nakikinig lamang, hanggang sa kanyang maramdaman ang kamay ni Donato na pamatong sa kanyang tuhod. Nagkatinginan silang dalawa, at nginitian siya ng matandang lalaki. "Honey, gusto mo pa ba ng beer?" tanong ni Vicky sa kanyang asawa, sabay tulak sa kamay ni Donato palayo sa kanya. "Oh, sige, honey, kuha mo pa ako, please," sagot ng kanyang asawa. Agad na tumayo si Vicky upang umiwas sa bastos na amo ng kanyang asawa. Nang siya ay bumalik sa mesa, wala na si Donato Reyes, kaya't siya ay nagpasya ng umuwi kasama ang kanyang asawa. Minabuti ni Vicky na huwag ipaalam ito sa kanyang asawa, nag-aalala na baka mag-react si Sentay at kumprontahin si Donato, na magdudulot ng panganib sa kanyang trabaho. Umiwas na lamang si Vicky na makatagpo muli si Donato, at hindi na siya nagpunta sa mga pagtitipon ng kumpanya. Ngunit ngayon, siya ay napipilitang makipag-usap kay Donato. "Good morning, Mrs. Tano," masiglang baitang bigkas ni Donato, na nagdulot ng gulat kay Vicky. Good morning po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Vicky habang siya ay nahihiya. Tungkol po sa kalagayan ng asawa ko. Magtatanong lang po ako kung mayroon ba siyang makukuhang mga benepisyo habang siya ay nagpapagaling, sagot ni Vicky, na may pag-asa sa kanyang tinig. "I'm sorry to hear about the accident of your husband, Mrs. Tano, pero tinanong ko ang HR tungkol sa kanyang status sa kumpanya, at sinabi nilang siya ay contractual lamang at hindi permanenteng empleyado. Kaya, sa mga benepisyo, wala tayong obligasyon na magbigay," paliwanag ni Donato Reyes. "Pero, sir, nagtatrabaho dito ang asawa ko ng halos ilang taon na. Hindi pa ba siya permanente?" tanong ni Vicky. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Well, Mrs., yan ang records na nakuha ko sa HR. Paano na ngayon yan? Hindi pa makakalakad ang asawa ko at kailangan pa niyang magpagamot. Paano na ang mga anak ko?" tanong ni Vicky, na pinipigilan ang kanyang luha. "Oh, Mrs., pasensya ka na talaga, wala kaming obligasyon sa asawa mo. Dapat nga sisantihin ko na siya," matigas na sagot ni Donato, kahit na sa kanyang isipan ay nag-aalala siya para sa pamilya ng kanyang tauhan. "Donato Reyes, nagmamakaawa po ako sa inyo, huwag niyo pong sisantihin ang asawa ko. Kahit anong gusto niyo, gagawin namin, huwag niyo lang po siyang sisantihin," nagmamakaawa na sabi ni Vicky, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Tumayo si Donato at lumapit kay Vicky sa malaking sofa na kanyang kinauupuan. "Alam mo, Iya, isa lang ang gusto ko sa'yo," pahiwatig ni Donato habang ang kanyang kamay ay pamatong sa balikat ni Vicky. "Ikaw ang gusto ko, Mrs. Tano," bulong niya sa babae. "Hindi maaari, sir," sigaw ni Vicky, puno ng takot at galit. "Ano ba? Gusto mo bang tulungan kita? Di bigay mo ang gusto ko," sagot ni Donato, na nagdudulot ng pangamba kay Vicky. "Hindi ako ganyang babae, Donato Reyes," matigas na sagot ni Vicky at nagalit na umalis sa opisina ni Donato. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang panganay na anak na si Andres Alonzo. "Nay,
Si tatay sinugod sa ospital. Nagdudugo na naman ang sugat niya. Ha? Saang ospital? Sinong nagdala? Tumakbo ang mag-ina at sumakay sa tricycle patungong ospital. Nang makarating sila, nakalabas na ng emergency room si Sente at nasa kwarto na natutulog. Dumating ang isang nurse sa kanilang kwarto. Kayo ho ba ang may bahay ni Sir? Opo, ako po. Kailangan nyo pang mag-deposit ng 50,000 piso sa bilang, pinapasabi po nila. Okay po, salamat. Pumasok si Vicky sa banyo ng kwarto at doon siya umiyak at nag-isip. Ayaw niyang makita siya ng kanyang mga anak na umiiyak. Naging desperada na siya, ngunit ayaw pa rin niyang sumang-ayon sa hiling ni Donato Reyes. Paglabas niya mula sa banyo, marami siyang tinawagan at pinuntahang mga kamag-anak at kaibigan upang mangutang ng pambayad sa ospital, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagpautang sa kanya ng pera. Sa gabi ng kanyang pagbabalik sa ospital, unang sumalubong sa kanya ang anak na si Andres Alonzo na may dalang papel. Nay, bigay po ng nurse. Sabi niya kailangan na raw nating mag-deposit, kung hindi raw mapipilitan silang itigil ang paggagamot kay tatay. Nakautang ka na ba ng pera, Nay? Huwag kang mag-alala, gagawan ko yan ng paraan. Lumabas si Vicky sa kwarto at nakitawag sa nurse station. Hello, pwede po bang makausap si Donato Reyes? Sino po sila? Tanong ng babae sa kabilang linya. Si Mrs. Tano po ito. Sandali lang, ita-transfer kita sa linya niya. Kumakabog ang dibdib habang hinihintay niya na sumagot si Donato Reyes. Mga 2 minuto ang nakalipas ay may sumagot sa kabilang linya. Buti napatawag ka. Ano bang maipaglilingkod ko? Payag na ako sa gusto mo, pero kailangan ko ng 50,000 piso ngayong gabi. Mabibigay mo ba yan? Syempre naman, yan lang ba yung kailangan mo? Tanong ni Donato Reyes, halata ang excitement sa kanyang boses. Sa ngayon, yan lang, nahihiyang sagot ni Vicky. Sige, saan ba kita sisanduan? Magkita na lang po tayo sa mall, sir. Sige, magkita tayo doon mamaya, ha? Mamayang 10:00. Sige po, bye. Pagkatapos nila mag-usap, pinuntahan ni Vicky ang billing department ng ospital at nag-promissory note na bukas ay babayaran niya ang 50,000 piso, pagkatapos nun ay umuwi na siya. Pagdating sa bahay ay naligo muna si Vicky, at habang nasa banyo, inihanda na niya ang kanyang isipan sa maaaring mangyari mamaya. Inirason niya sa sarili niya na ginagawa niya para sa kanyang pamilya, at saka isang beses lang naman ito. Sabi niya sa kanyang sarili. Pagkalabas niya ng banyo ay dali niyang sinuot ang pantalon at blouse at pumunta sa napagkasunduang mall. Ilang minuto lamang ay may kumalabit sa kanyang braso. Pasensya na medyo nahuli ako ha, ang paunang bati ni Donato Reyes. Okay lang po, sir. Kara-rating ko lang naman Niyaya siyang mag-dinner ni Donato Reyes, at pagkatapos nun ay pumunta na sila sa isang malamig na lugar. Pagpasok nila ay dumiretso agad si Donato Reyes sa banyo. Kabadong-kabado si Vicky. Ano bang pinasukan kong ta? Hindi. Vicky, kailangan mo si Donato Reyes, kailangan mo siya ngayon. Kailangan siya ng pamilya mo, sabi niya sa kaniyang sarili. At maya-maya pa ay lumabas na ng banyo si Donato Reyes. Maliligo ka ba? Hindi po. Kakaligo ko lang po kinakabahang sabi ni Vicky. Tinigasan ni Vicky ang kanyang sarili at pinaubaya niya ang sarili sa kagusto ni Donato Reyes. Nang naramdaman ni Donato Reyes na walang tutol ang may bahay ng kanyang tauhan sa ginagawa nito, ay nangyayari na nga ang dapat mangyari. At nang matapos ay pawis na pawis si Donato Reyes maging ang ginang. Ayan ang tseke, bigay mo lang sa bangko yan, sabi ni Donato Reyes habang inaabot nito kay Vicky ang tseke. Tinanggap ni Vicky ang teke at nagayos sa banyo. Pagkalabas niya ng banyo, si Donato Reyes ay nandoon pa rin sa kama, sinenyasan siya na lumapit sa kanya. Sa uulitin ha, pabulong na sabi ng matanda sa kanya. Sige po, salamat, sagot ni Vicky sa kanya. Dali-daling dumiretso si Vicky sa hospital para ibigay ang 50,000 piso down para sa patuloy na gamutan ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ang asawa, at lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang mahal sa buhay. Pag-abot niya sa kasir ng pera ay hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa isiping hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yon na kailanman ay hindi niya pinangarap,
Pero sa kabilang banda ay tila parang nasahan din siya sa nangyari dahil sa galing ni Mr. Locke, kahit na ito ay matanda na. Lumipas sa mga 2 linggo at nakalabas na nga ang kanyang asawa. Problema ngayon ay kailangan niyang bumili ng mga gamot na nireseta ng doktor para sa kanyang asawa. Problema nga lang, wala siyang kapera-pera. Naisip na naman niya na tawagan si Donato Reyes. Hello, pwede po ba kay Mr. Oh iya, napatawag ka. Ano na namang maipaglilingkod ko sa'yo? Donato Reyes, kailangan ko po kasi ng pambili ng gamot ng asawa ko eh. Wala na po kasi akong kapera-pera dito. Yun lang ba? O sige, saan tayo magkikita? Dun na lang ho sa dati, Donato Reyes. Habang nakatayo ay may kumalabit sa aking likuran. Yun ay si Donato Reyes. Tulad ng dati, nagtungo na naman sila sa malamig na lugar para bayaran ng ginang ang hinihingi niyang salapi kay Donato Reyes, pambili ng gamot ng kanyang asawa. At sa pangalawang pagkakataon ay nangyari na naman ang dapat mangyari. Hindi may kakaila ng ginang na tila nagugustuhan na niya ang serbisyo ng matanda. Matapos noon ay agad niyang binili ang lahat ng gamot ng kanyang asawa. Nagtataka ang kanyang anak kung saan siya kumukuha ng maraming pera gayong wala naman itong trabaho. Nay, matanong lang po kita, saan po ba kayo kumukuha ng pera? Hindi agad nakapagsalita si Vicky, at ramdam niya na namutla ang kanyang mukha sa tanong ng kanyang anak. Inutan ko sa mga kaibigan namin ng tatay mo, anak. Huwag mo na isipin yun, ang importante na bibili natin lahat ng gamot ng tatay mo. Okay po nay, pasensya na po. Lumipas ang buwan, at tila pagaling na ang kanyang asawa, pero ang nangyayari sa kanila ni Donato Reyes ay hindi naputol. Hindi lang isa o dalawa kundi madaming beses na ang nangyayari sa kanilang dalawa na tila nagustuhan din ng ginang ang ganoong setup nila ng matandang amo ng kanyang asawa. At hindi nagtagal, nag-offer si Donato Reyes ng trabaho sa babae para kahit tanggalin ito sa trabaho ang kanyang asawa ay may pagkukunan pa rin ito ng pera. Pumayag ang ginang maging ang kanyang asawa dahil hindi pa nito kayang magtrabaho. At doon na nga lalong tumindi ang relasyon nilang dalawa ng matandang si Donato Reyes hanggang ngayon ay patuloy pa din ang milagrong nag-aga sa pagitan nilang dalawa. Bagong kasambahay lamang si Lira sa tahanan ng kanyang mga amo. Sa kabutihang palad, mababait naman ang mag-asawa, lalo na ang kanyang among lalaki na si Ginoo Arvin. Gayunpaman, hindi niya lubos maisip na, sa kabila ng kagwapuhan at karisma ni Ginoo Arvin, ang kanyang asawa, si Ginang Malo, ay isa lamang bulag. Sa kabila ng kanyang kapansanan, mabait at maasikaso naman si Ginang Malo. Siya lamang ang madalas nakasama ni Lira sa bahay, sapagkat si Ginoo Arvin ay abala sa trabaho at gabi na kung ito ay nakakauwi. Maganda rin naman si Ginang Malo, ngunit dahil sa kanyang kalagayan, hindi maiwasan ni Lira na magtaka kung paano kaya niya pakikitunguhan ang kanyang asawa kung siya ang nasa sitwasyon nito. Ang pag-ibig nga naman, napakahiwaga. Ang bahay ng mag-asawa ay malawak at maaliwalas, ngunit wala silang anak. Kahanga-hanga si Ginang Malo dahil kabisado niya ang bawat sulok ng bahay, na idinisenyo ng walang hagdan upang maiwasan ang aksidente. 4 ang silid sa bahay, bawat isa ay may sariling banyo. 2 silid ay para sa mga bisita, habang ang kwarto ni Lira ay nasa tabi ng kusina. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang kwarto, sapat na ito para sa kanya. Para kay Lira, na lumaki sa bukid, ang ganoong kalaking silid ay tila isang biyaya na, lalo na't sa kanilang tahanan noon, nagsisiksikan sila sa iisang kwarto. Madaling natutunan ni Lira ang mga gawain sa bahay. Hindi naman ganoon kahirap ang kanyang mga tungkulin, magluto ng pagkain para kay Ginang Malo, maglaba, maglinis ng bahay, at magdilig ng mga halaman sa paligid. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung paanong mahilig sa mga bulaklak si Ginang Malo gayong hindi naman ito nakakakita. Isang tanghali, habang magkasalo silang kumakain ng tanghalian, napansin ni Lira na palakwento si Ginang Malo. Kahit wala siyang masyadong alam sa mga kwento ng kanyang among babae tungkol sa marangyang pamumuhay, sinisikap niyang makisabay sa usapan. Habang nakikinig, biglang pumasok sa isip ni Lira, kung malaman kaya ni Ginang Malo na maganda ako, mag-aalala kaya siya. Palagi kasi niyang napapansin ang mga sulyap sa kanya ni Ginoo Arvin. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit kahit lumaki siya sa bukid, tila kutis mayaman ang kanyang balat, maputi, makinis, at may malarosas na mga labi.
Dagdag pa ang kanyang mahahabang pilikmata at matangos na ilong na sinasabing nangungusap ang kanyang mga mata. Sayang nga lamang at hindi siya nakapag-aral. Mabuti na rin siguro na bulag si Ginang Malo dahil baka magselos ito kung makita ang kanyang kagandahan. Sa subdivision kung saan nakatira ang mag-asawa, marami rin ang napapansin kay Lira. Sa tuwing lalabas siya upang magpa-load sa tindahan sa kabila, madalas niyang madaanan ang mga gwardya sa entrance. Hindi na bago kay Lira ang mga pasimpleng pagpapakyut ng mga ito. Sanay na siya sa ganitong atensyon mula sa mga lalaki, kaya't napapangiti na lamang siya. Ngunit minsan, naiisip niya, kung makapag-asawa rin kaya ako ng mayaman, hindi ko na kailangang magtrabaho bilang kasambahay. Natapos na sa pagkain si Ginang Malo, kaya agad na iniligpit ni Lira ang pinagkainan. Habang naghuhugas ng plato, masigla siyang kumakanta. Busog din siya dahil kung ano ang kinakain ng kanyang among babae, ibinabahagi rin ito sa kanya. Sa isip niya, tiyak na mas lalo akong magmumukhang mayaman dahil sa pagkain ng mga mayayaman. Matapos ang lahat ng gawain, nagpahinga si Lira sa sala. Tahimik siyang nanonood ng telebisyon kahit alam niyang hindi ito nagagamit ni Ginang Malo. Bakit kaya may GE sa sala?